siguro ligtas yung mga tao and naprotektahan sila. No? So, pangalawa, ang mercy or yung awa is walang kasamang justisya is pwedeng abusuhin. No? So, halimbawa, kung meron kung magkakaroon ng kasalanan ng isang kunwari, may nagnakaw, kung magiging ligtas ka or magiging mabait ka sa kanila, hindi na niya kumbaga ulit-ulitin na lang din niya yung kasalanan niya kasi alam niya na kapag nagnakaw ulit siya, kapag nagnakaw ulit siya is makakalaya ulit siya. Kumbaga mababaw lang yung parusa na mapapataw sa kanya. So, kaya mas mahalaga na mautin yung accountability bago magbigay yung awa. So, accountability speaking, mahalaga pa rin naman yung awa. Hindi naman natin i-validate yung awa pagdating sa decision making. Kasi ito yung awa yung nagiging kaya para maging makatao yung decision making natin. So, halimbawa, kung nagawa lang kasalanan yung isang tao, tapos talaga naman niyang pinagsisihan. Kami naman po ay nag-affirm kami sa awa over justice. So, sa amin po, dapat manaig ang awa kaysa hustisya dahil nakikita nito ang kabuuan ng sitwasyon at nagbibigay ng pagkakataon para sa pagbabago at pag-ayaw ng pagkakamali. Ang awa ay nagtataguyod ng rehabilitasyon at pagkakasundo, hindi lamang puro parusa. Nakapagbibigay ito ng pag-asa at pagkakataon para sa mga taong nagkakamali na magbago at makapag-umpisa ulit. Dahil sa ganitong paraan, ang awa ay nagiging daan sa pag-unlad at pagkakaisa ng sitwasyon. Kailangan po. Now we will now proceed to your rebuttals. So, ayun sa sinabi mo, hindi naman sa lahat ng oras parusa yung pinapagod natin sa kanila. Yun naman all the time lagi parusa yung pinapailan natin. Kaya meron tayong parusa para magbago yung yung kasalanan. So, ayun. Sa konteksto kasi ng awa over justice, ang tinitignan lang natin laging mali ay yung gumawa ng kasalanan. Pero pwede tayo tumingin dun sa tao na nakagawa ng mali. Di ba natin naisip kung bakit niya nagawa yung kasalanan? Meron ba siyang pinagdadaanan? Meron ba siyang mga problema na naisip? Siguro naman ay may rason siya para gawin yung pagkakamali na yun. At pwede natin ibuntong yung awa natin dun sa tao kung meron man siyang pinagdadaanan problema. Okay, so sa argument mo na meron dapat na awa dahil kahit may nagawa ng mali, hindi ba parang i-validate natin yung victim na nagawa ng mali ng tao na yun? So, hindi justify ang awa na yun na nagawa na niya yung mali niya. Especially kung nakapatay siya. Kung maawa tayo sa nakapatay, may mangyayari ba dun sa victim? Wala. Ibig sabihin, parang na-override lang natin yung law or justice. Kung parang bibigyan pa natin siya ng rehabilitation at mas magandang opportunities. Pero yung napatay niya, wala na magagawa. Business sila yung mga niya, pwede natin i-apply yung awa pagdating sa decision making at magpapatong ng parusa. Ayun, syempre, kung nakagawa ng kasalanan ng isang tao, kailangan yung managot. Hindi naman natin pwede siya na reahin lang, papayahin lang natin siya. So, papasok dito yung awa kapag napanagodan na yung kasalanan yung nagawa ng kasalanan, nakulong na siya. Pero, pwede papasok yung awa kapag by magbawas ng sentensya.
sinabi na kung yung nagnakaw ay dahil sa tulong siya, tapos magaling siya, tapos dapat nakawa dahil may tulong siya. Pero di ba dapat ayusin natin yung sistema ng hustisya, hindi dapat natin nakawaan. Kasi kung unahin natin yung awa, tapos nakawaan na lang natin na, syempre hindi mo pwede kawaan ng hustisya. Pwede siyang mapunta sa risk na mapakawalan din yung ibang kawaan din yung ibang tao na hindi nabigyan ng proper rehabilitation or hindi naman sa tamang proseso para gawin yung positive. So, yung sinabi mo na justice natin, hindi nga maganda yung justice natin. So, katulad lang sa mga mahirap at mayaman. Pag mayaman yung nakagawa or mga politiko yung nakagawa ng mga kasalanan, hindi nakikita na parang masama yan. Na hindi na babali yung justice sa kanila. Unlike sa mga mahirap, nakawalan sila ng bigas, makukulong natin sila. Pero pag yung mga mayaman, kahit anong gawin, hindi sila Saka yung justice is nag-focus lang din siya mostly sa punishment and then ayun. So yung parang hindi nabibigyan ng pagkakataon na mag-change na since ayun, kapag nababaw na naman yung nagagawa natin kasalanan, pwede naman natin yung pagbayaran na. Okay, guys, we will now proceed to offense part. May tanong ako. If Percy should be, if Percy is prioritized before justice, parang natin masisiguro na yung batas at yung hustisya is equally applied siya sa mga individual and hindi siya nagiging select. Di ba sa hustisya, gumagawa tayo ng batas para doon natin titimbangin kung kasalanan ng tao. Sa paggawa ng batas ay syempre meron tayong awa dyan. Example, kung gagawa ka ng batas at sa'yo lang i-apply, edi siniset ka sa'yo to at doon nag-aalo na parang sa'yo lang naawa sa'yo lang dapat pag ano yung hustisya. We will now proceed to closing. So, to reiterate our main point is justice over morality in this decision. So, justice ensures fairness. Justice ensures fairness and the rule of law. So, justice must remain as the foundation to ensure fairness and accountability. And however, there should not be a start or so it should be carefully applied in human-based decisions and promote rehabilitation. And a just society is not one that chooses between unjust and mercy. But one that also balances both sides, where justice means and mercy is mercy over mercy. To summarize our argument mercy should come above justice because it adds compassion and understanding to the decision. When justice enforces rules, mercy considers human circumstances and allows forgiveness and growth. A fair society is not just about punishment but about giving people a chance to change.